Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional programs. So, ano na po ta sa day 315 sa ato ang devotional. So, today is Sunday. Happy Sunday everyone. So, today is December 8, 2024. So, ato ang topic karon is about patience and the golden rule. So, ang word, makita din niya sa Ephesians chapter 4, verse 12. Nag-ingon, always be humble and gentle. Be patient and accept each other with love. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we acknowledge your presence tonight. Lord, we humbly ask for forgiveness for our sins, Lord. We are nothing without you, Lord God. Thank you, Lord God, for this time, Lord God, for this opportunity, Lord God, to read and study your word. Lord, we lift up to you, Lord God, kini nga buluhaton, Lord God, para sa inyong humayaan. Salamat, Lord God, sa mong pag-uban ka namo, hanggang sa pagsuguran sa pagtapos. Nag-istorya ka namo, Lord God, pinaagi sa imong pulong, sa imong mensahe nga imong ipadayag din ka namo, Lord God. Mamuhat ka, magpanglihok ka, Lord God, sa mga kago sa Lord God, na makapaminaw, Lord. Lord, tagay kami sa mayang panahon, Lord God. Pinyamang tanan, Lord God, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, medyo saba to ang palibot. Tungod kay uwan. But, dili ni makapulong sa ato. I pray nga medyo mahinay lamang para magkadung. So Jesus gave us a golden rule for living. He said that we should treat other people in the same way that we want to be treated. And because we want other people to be patient with us, we in turn must be patient with them. Being patient with other people means treating them with kindness, respect, and understanding. It means waiting our turn when we're standing in line and forgiving our friends when they've done something we don't like. Sometimes it's hard to be patient, but we've got to do our best. And when we do, we're following the golden rule, God's rule, for how to treat others and everybody wins. So, patience, face, recklessness to. So, ang atong topic karon, so pasensya na sa medyo kuha na to ang kuandor palibot kasi dili ka makadungog, pero ang atong topic karon, ang Ginoo naga-remind ka nato, nagatudlo the golden rule. What's the golden rule? Nasa Mateo 7:12. Ang nag-ingon, do to others what you want others to do to you. So, buhatang kung unsa ang gipabuhat buhata sa imong sikataw ang gusto nimong buhaton po sa imong kaugalingon. So, Mateo 7:12. Buhatan ngadto sa uban ang buot ninyo, mailang buhaton nga na kaninyo, kini ang kahulugan sa balaod ni Moises sa pagtulungan sa mga propeta. Mo ni siya ang golden rule. So kung gusto ka nga higugmaon sa tao, imo sang higugmaon ang tao. So atong topic karon is about patience and the golden rule. So sa ato ang pag-obey diha sa Ginoo, the golden rule, so diha na po nato ma-apil na po ang mahimotang humble, mahimotang gentle, mahimotang patient. Tungod kay kani ang mga kinaya sa balang espiritu. So Galatians chapter 5, Galatians, the fruit of the Holy Spirit is love,
joy, peace, patience. So, kindness, goodness. So, kini siya ang the Holy Spirit from the moment nga atong gidawat ang Ginoong Hesus. So, we need to accept Jesus sa ato ang kinabuhi. So, dili lamang enough nga maghimutag maayong maayo ng mga butang sa ato ang isikataw, kung dili kinahanglan na nga founded ang ato ang kamatuoran diha sa pulong sa Ginoo. Kay Jesus is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father in heaven kung dili pinaagi lamang kang Jesus. So, we need to accept Jesus as our Lord and Savior. And by accepting Jesus, so diha na ang ato ang pakigrelasyon diha sa Ginoo. So, ang Ginoo is after sa ato ang hearts, sa the condition of our hearts. So, kung aduna ba tay kuanda pag-ila sa Ginoo, aduna ba tay gugma gayud sa Ginoo, kung ang ato abang motivation sa ato ang paghimo sa mga butang, magipahimo sa Ginoo, ilabi na ka ng mga maayo. Yes, we may be good, but kung wala ang maay, ang sakto nga motivation nganong nagbuhat ta og maayo is baliwala gyapon. So mao na nga ang ato ang topic karon is about patience and the golden rule. So the golden rule: do to others what you want others to do unto you. So, tungod sa ato our purpose is to love God with all our heart, soul, mind, and strength. So, tungod sa ato ang paghigugma sa Ginoo. Kaning atong paghigugma sa Ginoo, mo deepen ni siya pinaagi sa mga atong experiences diha sa Ginoo. So, usahay ipa-experience ta sa Ginoo sa ato ang kanabitang lowest low sana pinaka bottom ipa-experience ato ang maato ta sa bottom para mo reveal ang gahom sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So dili ta mangita sa Ginoo kung perfect ang tanan sa ato ang kinabuhi. So mao na nga ang pangutana gyud is kinsa ang Ginoo. Pwede ta moingon ta nga motuo ta sa Ginoo, pero ang ato ang kinabuhi kita gihapon ang nag-lead dili ang Ginoo. So murag ato lang giad lang nato ang Ginoo, pero the kuan gayud is dili gihapon ang Ginoo mo ayon hari sa atong kinabuhi. So, God wants us na to seek first His kingdom. So, unsa man ni ang pagpangita sa iyang gingharian? Pagpangita sa gingharian sa Ginoo is ang pag-ila nato sa iyahang pagkagamhanan. We will know God by reading and studying His Word and obeying and seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaning righteousness sa Ginoo mo ni siya ang ato ang pag-obey diha sa Ginoo sa iyang mga kasuguan. So dili tanan ingon pa sa Joshua 1:8 nga obey everything nga nasulat sa basahon. So dili ta mahimutang selective kung sa lamang atong gusto i-obey. So, ang Ginoo, karon nga ato ang topic karon is about patience. So, ginaremind ta sa Ginoo nga mahimutang patience sa ato ang isig katao. Humble. Always be humble and gentle. Be patient and accept each other with love. So, dili tanan tao mao na siya ang the truth is dili tanan tao nga nasa tong palibot ganahan ta. So naayo mga kuan nga murag makahatag nato og
ana bitang kuan pa kanang mga difficult people sa ato ang kinabuhi. Na giallow na sa Ginoo ang mga difficult people sa atong kinabuhi para ta mo mulambo ato ang kinaiya. So kay kana bitang makawala pasensya, kanang bitang makala kanang mga tao nga murag maglagot ka, pero mao na nga kung anaa ta diha sa Ginoo. If we are in Christ, if we are in Christ, we are a new creation. The old life is gone. The new life has come. Unsa man kani nga mga old life? Katong mga old life is katong dali katong suko, matakay na sa Ginoo. Kuan pa mo kanang dali dayon nga mo balos. So mao kana nga unsa man ang new life. Ang new life mo ni siya nga makat-on na nato ang kinaiya sa Ginoo. Mao ni ang gugma. Tanan gayud is all about love. So kung may gugmaon ta, kung naang gugma sa Ginoo kanato, kung nadawat nato ang gugma sa Ginoo kanato, makahigugma ta sa atong isig katawo in a proper way, and we will follow the golden rule. And we will be patient sa ato ang mga isig katawo. So karong gabi una, ado naman tayong mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga makapawala og pasensya sa isig katawo. Pero atong timan-an nga ang Ginoo taas yang pasensya kanato. So from time to time ado na tayong mga nahimo nga mga kasalanan kanang wala ta nakahatag og kalipay diha sa Ginoo. So mao na nga maningkamot ta kanunay nga atong matuman ang iyang kasugwan, because obedience brings blessings and obedience brings protection. So dili ni para sa atong kaugalingon, dili para ni sa ato ang mga pamilya, the next generation sa ato ang kinabuhi. So mao kini nga karong gabi una kita ginatudloan, gina-remind sa Ginoo nga to be always do to others what we want others to do to us. So, and be patient as og labaw sa tanan mahimutang higugmaon. Ug kini ang atong motivation is because we love the Lord. So, mao kini nga tungod kinahigugma ta sa Ginoo, syempre mahimutang higugmaon pud sa ato ang isig katawo, because God loves us so much and God is always patient kanato. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, thank you Lord for reminding us of your word. Thank you Lord God nga mo kaming gitudloan karong gabi una to do to others, Lord God, what we want others to do to us, and to be patient and humble, and especially loving, Lord God, sa mga tao nga nasa among palibot. Even those people, Lord God, nga difficult sa amo ang kinabuhi. Lord, imo silang gibutang sa among kinabuhi, Lord God, para kami sad mo prosper, Lord, amo ang character, Lord God, ma-mold, ma-build up amo ang character, Lord God, in your likeness. Because, Lord, we are ambassadors of Jesus Christ, and we represent Jesus Christ amo ang kinabuhi. Tabangi kami, Lord God, because we cannot do it on our own. We need you, Lord. We need Jesus every day sa amo ang kinabuhi. Lord, salamat. We thank you, Lord God, for all you have done to us, Lord God. Nga nahimo kang mahigugmaon ka na mo, Lord God. Maski kami, wala kami makatuman sa imo ang mga kasubukan. Tabangi kami, Lord God. Salamat, Lord God. Make this message, Lord God, be a message of transformation, Lord God. Nga para sa mga tao nga nanginahanglan ini, Lord God. Nga ikaw ang magapanglihok sa mga tao, Lord God. Nga mas mulambo ang ilang kinaiya, Lord God. Nga may mo silang mapasensya o higugmaon, Lord God. O ikaw, Lord God, ang makahatag o paglaom, gugma, Lord God, kanila. Lord, salamat, Lord God, sa pag-uban ka namo.
gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Kining tanan, Lord God, kining tanan among buhat para sa imong himayaan. Tanan dungog, Lord, mga pagdayeg kanimo lamang, Amahan, nga naa sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again, may gabi. Good night. God bless and see you tomorrow. Happy Sunday. Bye.